Good evening everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Talakayin natin ang mga issues na kinakaharap ng ating bansa. Unang humarap sa Senado si Alias Rene. Ito ay inimbitahan ni Senator Risa Hontiveros para mapakinggan ang kanyang side. Di umano ay humingi ng tulong itong si Alias Rene sa opisina po ni Senator Risa Hontiveros sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng kanyang nalalaman tungkol po kay Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Duterte at sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Okay, so dahil nga po sa email na natanggap ng opisina ni Senator Risa Hontiveros ay inilabas nga po sa Senado itong si Alias Rene. So ikinuwento po niya kung ano po ang kanyang karanasan at kung bakit niya kailangang idiin itong sina Pastor Apollo Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at si Vice President Sara Duterte kasama po ang buong Kingdom of Jesus Christ. Hindi po sila nabigo sa kanilang plano sapagkat nakakulong nga po si Pastor Apollo Kibuloy, nadala sa ICC si dating Pangulong Duterte. At syempre, nahaharap naman sa impeachment complaint itong si Vice President Sara Duterte. It's very obvious mga kaibigan, sa nakikita ko, no, ay pinipilayan ng dalawang grupong ito si Vice President Sara Duterte na malakas po para sa 2028 presidential election. Wala po kasi akong nakikitang ibang maaaring makalaban itong si Vice President Sara Duterte kahit tumakbo pa po ang kahit sino sa mga senador sa kasalukuyan o congressman sa kasalukuyan ay hindi po mananalo kay Vice President Sara Duterte. So, sa tingin ba ninyo mayroong ibubuga, mayroong ilalaban itong si House Speaker Martin Romualdez kay BP Sara o kaya itong si Risa Hontiveros kay BP Sara, Laila De Lima, Leni Robredo, Heidi Mendoza, sino pa? 'Di ba? Wala po tayong nakikitang qualified para sa 2028 presidential election. So, the goal is pilayan at dapat panghinaan ng loob itong si Vice President Sara Duterte. So, to cut the story, makalipas po ang ilang buwan, ilang taon, eto ngayon si Alias Rene bumaligtad at ibinuking itong si Senator Risa Hontiveros. Di umano, kaya lamang niya nagawa ang mga ginawa niya doon sa Senado, kaya siya nakapagsinungaling ay dahil binayaran siya ni Senator Risa Hontiveros ng halagang 1 milyon. So lahat po ng kanyang sinabi sa Senate hearing ay pawang kasinungalingan, kabaligtaran po ng katotohanan. Siya ay lumabas sa publiko dahil siya ay nakokonsensya na. Ngayon, lumabas po ang balibalita na mayroong tao na nagpoprotekta kay Alias Rene kung bakit ito bumaligtad. Siyempre sa kampo po, no, ni Risa Hontiveros ang iisipin. Kampo po ni Duterte, kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. But based on my personal opinion, mga kaibigan, sino nga ba ang mayroong pangarap sa 2028 presidential election? Sino nga ba ang mayroong kapasidad para bumaligtad itong si Alias Rene? Sino nga ba ang mayroong kapasidad na magbayad ng 150 million pesos per congressman para sa impeachment ng Vice Presidente? 1 million lamang ang binayad ni Senator Risa Hontiveros. How much money can pay ng taong ito kay Alias Rene para bumaligtad? Pero hindi po yung pagbaligtad
o hindi po dahil sa binayaran itong si alias Rene kaya bumaligtad against Senator Risa Hontiveros, ang tinitignan ko po ditong anggulo. Okay? So dahil sa paglantad ni alias Rene, umiyak ng galaiti sa galit at napikpikon na itong si Senator Risa Hontiveros. So dumulog siya sa NBI at sa kanyang press con, inihayag niya na ilan sa mga vloggers ay sinampahan niya ng kaso. Nalimutan yata ni Senator Risa Hontiveros na mayroong rulings ang Supreme Court na okay na batikusin lamang siya o batikusin ang kahit sino, no? Basta't ito po ay related doon sa kanilang trabaho. So, pwede tayong magkomento tungkol sa isang public officials if the comments that we are uttering are related to their work. So, ito po yung inilabas ng Supreme Court noong October 16, 2024. Pumunta po kayo sa website ng Supreme Court. This is all about statements against public officers not slanderous when related to the performance of his official duties. So, ibig sabihin, kapag tayong mga vloggers ay nagkomento related po doon sa performance ng isang public officials, hindi po ito related sa anumang kaso. This is not slanderous. No? Hindi po ito libel, hindi po ito cyber libel. So, alam yan ni Senator Risa Hontiveros kung mayroon siyang abogado. Alam naman natin, I'm sure, matalino yung kanyang abogada o abogado. Yung merong hearing aid. So, yun na nga mga kaibigan. Bakit niya idadamay itong mga vloggers na ito sa pagbaligtad ni alias Rene? Bakit ayaw niyang kumalat ang katotohanan sa publiko na talagang ugali niya ang magbayad ng mga witnesses para mapatalsik, para mapataob o para masira ang kanyang mga kalaban? Yun po yung purpose nun. So, sabi ko nga sa mga nakarang video ko, idemanda mo diretso si alias Rene. Si alias Rene lang, wala nang iba pa. Period. So, eto na nga mga kaibigan. Dahil hindi binili ng mga masa o ng masa yung kanyang mga palusot, obviously, nahihirapan siya na gawan ng paraan para malusutan ang eskandalong ito. So, alam naman natin na ang puntirya lamang po ng dalawang grupong ito, administrasyon at ni Risa Hontiveros, ay ang mga Duterte. So, dahil nahihirapan si Risa Hontiveros, to the rescue ang gobyerno. Ito lang, opinion ko lamang ito. Isa sa mga dahilan, kaya ko nasabi ito, ay biglang lumitaw si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. So, si alias Totoy ay isang suspect, prime suspect. Imagine nyo yan, prime suspect sa pagkamatay o pagkawala ng mga sabungero. Tapos, in-interview po ng Reporter's Notebook ba yun, no? Ni Emil Sumangil, si alias Totoy, without interviewing Atong Ang and Gretchen Barreto. So, sa revelasyon po ni Totoy, idiniin po niya si Atong Ang at si Gretchen Barreto at iba pang mga taga-NBI. Kaya galit na galit ang NBI director. So, ang napapansin ko rito mga kaibigan, every time na hindi makasagot at hindi maipaliwanag ng administrasyon ang mga issues na ipinupukol sa kanila, kagaya po ni Risa Hontiveros, hindi niya malusutan yung kanyang kalokohan, magpapaingay sila ng isang bagay. At ito po ay ang paglabas ni alias Totoy. At sa bandang huli, ididiin po nila dito, ililink po nila si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
So eto na nga mga kaibigan ang napapansin ko. And I don't know kung mag-agree kayo sa aking obserbasyon. Kaya mga kaibigan, napakahalaga na maging mapanuri po tayo eh. Lawakan natin yung ating pangunawa, yung ating critical thinking para ma-analyze po natin at mapagdugtong-dugtong yung mga nangyayari. Wala po akong ibang nakita kundi isang bagay lamang. Sa tuwing nalalagay sa alanganin ang administrasyon at ang kanyang mga kaalyado, gumagawa sila ng issue to divert that issue laban sa kanila. So, kitang-kita po natin itong pangyayari kay Senator Risa Hontiveros. Naglabasan po yung mga testigo na inimbitahan niya, ngayon ay laban na sa kanya. Unahin natin yung issue tungkol sa Pharmally. Una ay ginawa niyang sensational yung issue. Di umano, natuklasan niya, nalaman niya, naimbestigahan niya na substandard ang mga medical supplies ng Pharmally. Nalaman din daw niya na ang mga gamot ay expired na. So yun po yung kanyang pambungad to introduce the issue sa publiko. Para mas maging makatotohanan yung kanyang mga natuklasan di umano, nag-imbita siya ng mga witness sa Senado. To cut the story, nakasuhan ang mga top executives ng Pharmally. Pangalawa ay ang criminal case na isinampa ni Congressman Jing Paras. Ayon kay Congressman Jing Paras, na pinatotohanan din naman ito ni Attorney Topacio, tinangka di umano ni Senator Risa Hontiveros na kidnapin ang 3 minor de edad. Para saan at bakit niya ito kikidnapin? Gagamitin niya ang mga kabataang ito to testify against Duterte para ipalabas sa publiko na iniutos ni dating Pangulong Duterte na patayin kahit ang mga inosente, kahit ang mga walang kasalanan. Kasi malinaw po kasi yung utos ni dating Pangulong Duterte, hulihin ang mga suspect. Kapag nanlaban, patayin mo. So ang gusto pong i-portray at ipakita ni Senator Risa Hontiveros, hindi nanlaban itong si Kian de los Santos, pero bakit pinatay? Hindi nanlaban, pero bakit pinatay? At yung pagkamatay na yun ay ibinibintang ni Risa Hontiveros kay former President Duterte. Kaya nga nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo sa Senado noong nakaraang taon. Kaya nga dito lumabas yung sinasabi ni former President Duterte that guilt is personal. Okay? So naipaliwanag ko na po sa mga nakaraang video ko, ano nga ba ang ibig sabihin ng extrajudicial killing? Okay? So para sa kaalaman po ng lahat, muli ay ipapaliwanag ko. Ang extrajudicial killing, halimbawa si Pedro ay mayroong kasong kriminal. Mayroong mga matitibay na ebidensya. Matitibay po na ebidensya ha, totoong ebidensya na makapagdidiin kay Pedro. Ngayon iniutos ng Pangulo na hulihin itong si Pedro. Kahit na alam po ng mga otoridad o ng mga kapulisan na kriminal itong si Pedro,
ang utos po ng Pangulo, hulihin ang mga kriminal, ang mga suspect. So wala po doong kautusan na patayin mo. Kahit na alam mo pong kriminal na yung tao na huhulihin ninyo, ay wala pa rin kayong karapatang hulihin yung tao kahit kriminal na. So dapat ang gagawin ng kapulisan, hulihin si Pedro. Kahit 100% sigurado sila na kriminal itong si Pedro. Pero ang nangyari, pinatay pa rin ng mga pulis si Pedro. Dito po pumapasok yung guilt is personal. Ibig sabihin, alam ng mga pulis ang kanilang mandato to protect the country and to protect the people. Okay? So, ibig sabihin, kung ang utos sa kanila ng Pangulo hulihin ng kriminal, meron po silang responsibilidad na sundin yung ipinag-uutos ng Pangulo. Dahil ang utos ng Pangulo, hulihin ng kriminal. Pero anong ginawa ng mga pulis na ito? Pinatay nila si Kian de los Santos kahit na po hindi ito nanlaban. Kaya nung malaman ito ni former President Duterte, ano po yung naging pahayag ni Duterte? Sagot ko kayo kung ang ginawa ninyo is in the performance of your duty. Kapag nanlaban. Kapag hindi nanlaban, that is not my order. Ang order lamang po kasi malinaw, hulihin ng kriminal. Kapag nanlaban, saka lamang papatayin. Ang tawag po doon sa ating batas ay justifying circumstances. You justify that particular actions. So you have to protect yourself. Self-defense po ang tawag doon. So, ibig sabihin, kapag ang kriminal ay hinuli at nanlaban, patayin ninyo, wala kayong pananagutan sa batas. Dahil ito po ay pagtatanggol sa sarili. We call it justifying circumstances. Kung ang kriminal, hinuli ninyo, hindi po nanlaban, pero pinatay pa rin po ninyo, diyan po pumapasok yung guilt is personal. Sapagkat ang pagkakasala ni Pedro ay hindi po maaaring ibintang kay Juan. Kung sino ang bumaril, sino ang pumatay, sila ang dapat makasuhan. So, ganoon na nga po mga kaibigan. Pangatlo, ay itong kay alias Rene. So, sa nakikita ko dito mga kaibigan, sa tatlong sitwasyon na kung saan na ipinakikita na nakaugalian na ni Senator Risa Hontiveros ang maghanap ng witness at magbayad para masira ang kanyang kalaban, hirap na siyang lusutan itong kay alias Rene. So dahil hirap na siyang malusutan, to the rescue ang administrasyon. Kailangan makahanap ng paraan na kung saan ay magiging kumbaga talk of the town. At ito na nga, biglang lumabas si alias Totoy. So si alias Totoy mga kaibigan, tumakbo po bilang mayor sa Barobo, Surigao del Sur, pero natalo. So, ayon kay Atong Ang, siyempre, ginastusan po ni Atong Ang ng 12 million ang kanyang kandidatura. So, ano po yung napapansin natin dito mga kaibigan? Payag ba kayo? Naniniwala ba kayo na sa bandang huli ay ididiin nila, idadawit nila sa kasong ito si former President Rodrigo Roa Duterte? Naniniwala ba kayo doon guys? Kasi ako naniniwala ako. Bukas, sa susunod na mga araw, nandyan na po, kasama na si Duterte.